Kahulyo, ready ka? Ikaw magbabaptize, ha? Ayun, o, sa likuran. John 5:1-9. After this, there was a feast of the Jews, and Jesus went up to Jerusalem. Now there is at Jerusalem by the ship market a pool, which is called in the Hebrew tongue Bethesda, having 5 porches. In this lay a great multitude of impotent folk, a blind, halt, and withered, waiting for the moving of the water. For an angel went down at a certain season into the pool and troubled the water. Whosoever then first, after the troubling of the water, stepped in, was made whole of whatsoever disease he had. And a certain man was there which had an infirmity 38 years. When Jesus saw him lie, and knew that he had been now a long time in that case, he saith unto him, Wilt thou be made whole? The impotent man answered him, Sir, I have no man, when the water is troubled, to put me in the pool. But while I am coming, another steppeth down before me. Jesus saith unto him, Rise, take up thy bed, and walk. And immediately the man was made whole, and took up his bed and walked. And on the same day was the Sabbath. Manalangin tayo, Diyos na pag-ibig, Diyos makapangyarihan, Diyos na hindi nagbabago, ikaw po ang Alpha at Omega. Kung ano po mga kabutihan na ginawa mo noon, mga himala, mga pagpapatawad sa mga iba-ibang uring kasalanan, ay magagawa mo ngayon at sa mga araw na darating. Hindi ka na uubusan ng kapangyarihan. Lord, ano mang mensahe na nakalaan sa umagang to, and I thank God sa binigay mo, ay gamitin mo ito para magsalita ng mga katotohanan sa bawat isa sa amin. Para magpalapit sa amin more closer to you. Para maunawaan namin ang mga dapat ikilos sa loob ng palambahan, sa tunay na iglesia. Dapat maging ugali namin pagka kami ay may relasyon sa iyo. God, ginagantimpalaan mo ang mga taong lumalapit sa iyo na may panampalataya. Dahil ikaw mismo ay nagsabi, ikaw po'y nalulugod sa taong may pananampalataya. Nawa, mas maunawaan pa namin kung ano po ang pananampalataya. At ano po ang dapat naming focusan. The most important thing na dapat naming pag-isipan. God, sa magbubukas sa mga puso't isipan, sa iyong salita, sa iyong pangusap, gantimpalaan mo sila ng mga bagay-bagay galing sa trono ng biyaya. Muli ka magpakita ng himala, magpagaling ka ng iba-ibang uri ng karamdaman, magpatawad ka sa bawat mga iba-ibang uri ng kasalanan na tapat namin nila ihahayag sa iyo at hingin ng tawad. God, hindi ka bingi na hindi mo kami maririnig, ni bulag na hindi mo kami nakikita. Alam mo, Panginoon, ang sino po uhaw sa iyo. Huwag mo silang lalabasin sa church na ito na uhaw pa rin. Punuin mo, isatisfy mo ang kanilang deepest church. Itong aking samot dalangin, in Jesus' name, lahat magsabing Amen. Kamayan mo, katabi mo, at sabi mong love na love ka ni Papa Jesus. At pwede na po kayo umupo.
Again, wini-welcome po namin mga bisita sa dati naming kapitbahay, mga kamag-anak ni Ate Milet. Nandito ang kanyang pangalan na anak, no? Si Dennis, kanyang kapatid, nakasama rin natin sa medical mission the past. Sa mga katrabaho ni Udan at ni Rodney, katrabaho nyo, no? Praise God. Mabait ba si Udan at si Rodney sa trabaho nyo? Oh, praise God. Mabait daw. Oh, praise the Lord. Wala na bang mga ibang mga bisita rito? Bati ko na ba dapat batiin? Praise the Lord. Again, kamayan mong katabi mo at sabi mo, love ka ni Papa Jesus. Ito po ay mga ngaral sa isang mensahe ng pamagat, huwag kang mamatay na umaangal. Sa English, don't die complaining. Sino ba ritong palaangal? Sino ba mahilig umangal? So, don't die complaining. Minsan, hindi natin maintindihan na sarili natin, no? Pagka may pagkain, ito lang. Pagka may pera, ito lang. Pagka may trabaho, kakapagod naman trabaho. Minsan, hindi natin maintindihan sarili natin, no? And, nawa, kung ikaw yan, sana naman magdumating ang kamatayan mo, na ganyan ka pa rin. Naman, ano mo talaga magpapasaya sa'yo? Noon, yung walang cellphone, nagpe-pray may cellphone. Nung binigyan ng cellphone, 50 to 10 lang. Titigan mo nga katabi mo, talong mo, naiintindihan mo ba sarili mo? Noon, yung walang boyfriend, walang girlfriend, sabihin, sana magkaroon boyfriend na gwapo. Nung binigyan ng gwapong boyfriend, kakainis ka naman. Gwapo na nga, nainis. Ano ba talaga gusto mo? Binigyan ng magandang girlfriend. Ang kulit-kulit mo naman. Parati mo kinukulit. Mayat-maya. Text. Di maintindihan, no? Ano ba talaga gusto mo? Tanong mo katabi mo, ano ba talaga gusto mo? Ano ba talaga gusto mo? So, sabihan mo katabi mo, sana wag kang mamatay na ganyan ka. Don't die complaining. Ulitin mo nga, don't die complaining. Dito kapatid sa ating nabasa, ito ay during yung earthly ministry ni Jesus Christ. Mapansin natin, napaka-busy niya. Pero, pagdating po sa kaluluwa, ay kinakalimutan ng Jesus Christ ang kanyang kapaguran. Pagdating sa ating kapatid, kinakalimutan ni Jesus Christ ang kanyang sarili. To the point na binigay niya ang kanyang buhay. Wala lang mas mahalaga pa kay Jesus Christ, kundi ang buhay mo. Ang buhay mo. Napaka-importante mo. Kaya nga, nung nakita ko si Nehemia papasok ng church, sarado ko yung gate. Hindi, joke lang. Joke lang. Kasi matagal na kami magkaibigan ni Nehemia. Nabibiro ko siya lang gano'n. Napakahalaga mo, kaibigan. Napakahalaga mo. So, napakahaba at napakalayo ng kanyang linakbay. And dumating siya sa Bethesda, sa isang pool, na doon sa pool ay napapalibutan nito ng iba-ibang uri ng mga tao na merong karamdaman. Sari-sari. Ang iba ay halos tumanda na doon at naghihintay na sila'y pagalingin ng ating Panginoon Diyos.
As a matter of fact, itong nabasa natin, ang edad niya ay, ang karamdaman niya ay 38 years. At ang proseso ng kagalingan, lahat magsabing proseso. May proseso. May proseso. May pagdadaanan. Sa pangliligaw, may pagdadaanan. Di po ba? Para graduate, may pagdadaanan. Para magkaroon ng trabaho, may pagdadaanan. Kaya sa lahat ng may pinagdaanan na, huwag niyong kalilimutan ang mga karanasan ninyo. Amen? Those are valuable experiences and they teach a lot of things sa atin. So yung prosesong na dapat pagdaanan, sino rito impatient? Siyempre, hindi naman kayo magtatasang. Ay, may nagtasang kamay. Believe ko sa inyo. Praise God. Honest. Honest kayo. Pagpalain kayo ni Lord Jesus Christ. Meron mga impatient. Kaya nga, buti na lang may mga scientists, mayroong mga magagaling na tao na tumutugon sa mga pagiging impatient natin. Kaya nauso yung instant soup, instant coffee. Kasi noon, magbubusal pa tayong bigas, gigilingin. Ngayon, instant na. Buti lang may mga matatalinong tao, no? Na mahabang pasyensya nila sa pagiging impatient natin. Tinutugunan nila yung pagiging impatient natin. Kasi maraming tao gusto shortcut. Gusto madalian. Pero mapalad yung taong matyagang dumadaan sa proseso. Dahil patient is a virtue. Nagpapaganda ito ng ugali, ng attitude. Nagpapatibay din yan. At itong mga magagandang bagay na nagpapabuti sa ugali natin, ito yung pinakamaganda sa tao. Pinakagwapo sa tao. Yung nakikita mo sa labas, wala yan, maluluma yan. Pero yung loob na kagandahan, hindi mawawala yan. Actually, lalo kung gusto mong lalong gumanda, habang tumatanda ka, gumaganda yung kalooban. Kung yun ang desire mo. Pero yung panglabas, kahit anong uri ng pagtatakpan mo, talagang lilipas yan. So nawa, maging matalino yung mga young people natin, huwag ka tumingin sa panlabas. Huwag kang tumingin. Huwag kang tumingin. Nawawala yan. It fades. Yung buhok, nauubos. Nawala yan. Pero yung kagandang asal, pag namatay ka, ito'y maaalala. Meron ba kayo narinig yung namatay? Ang ganda-ganda pa naman tao ito. Wala naman kayo narinig na ganun, di po ba? Ang gwapo-gwapo naman tong lalaking ito. Meron ba kayo narinig na ganun sa mga libing? Di ba? Ang narinig, ang bait-bait pa naman ng taong ito. Matulog. Di ba puros ganun sinasabi? O ngayon, matuto kayo mamili, mga yung kabataan. Huwag yung panglabas. Yung panloob. So, may proseso. Lahat magsabing may proseso. At ang process ng kagalingan, kasi pagka gumaling ka, lahat uri ng karamdaman mo, forever, mawawala. Sinong gusto rito kung may karamdaman ka, forever mawawala yung karamdaman mo? Pero may proseso. So, ang proseso ay ganito. May bababang anghel. At pagbaba ng anghel, kakawkawin yung tubig. Pagagalawin. Matapos gumalaw, at nakita ng mga napakaraming tao, paligid na may karamdaman, yung unang makakababa doon sa pool, yun ang gagaling. Yung pangalawa, wala na yon. Kahit nakarating siya sa tubig. Kasi ang proseso, matapos ikaw ng anghel, yung unang makakarating, yun lang ang gagaling.
Yung second, wala lang second, walang third, walang fourth. Lalo na walang fourth, walang fifth. Yung una lang. Kaya yun ang inaabangan nila. Kaya dapat, kung ikaw yung naandun, ready ka parate. Ready ka parate na mauna. Total, nandun ka na rin naman eh. Diba? Nandun ka na rin naman. Ikaw ang nangangailangan at nandun ka na rin, bakit ka magpapahuli? Bakit ka magpapaiwan? Tanong mo katabi mo, bakit ka magpapaiwan? Nang dumating si Jesus Christ, agad, sa dami-dami, sa dami-daming tao ron, at walang anghel bumababa, ang dumating si Jesus Christ. Sa dami-daming tao nandun na nangangailangan ng kagalingan, siya ang tinitigan ni Jesus Christ. Kapatid, kung ako sa inyo, at kayo may pangangailangan ngayon, tiyakin nyo, nakatingin si Lord sa inyo ngayon. Hello? Tiyakin nyo, sa dami-dami natin dito, tiyakin nyo, sa iyo, nakatingin si Papa Jesus Christ ngayon. And so, kinausap ni Jesus Christ, kung pwedeng i-ano mo yung Tagalog, no? Yung lalaki, who was disabled for 38 years sa kanyang karamdaman. And he asked the person, wilt thou be made whole? Gusto mo bang gumaling? Anong tinugon ng tao na for 38 years ay naghihintay na siya'y gumaling? Ititikom niya pa ba ang bibig niya? Hindi pa ba siya magsasalita? Iiwas pa ba siya niyan tulad ng ginagawa ng iba? Sila lang ang nangangailangan, sila pang umiiwas. Kapatid, pagka ang Panginoon ay handa na magpakita sa inyong habag, grab that opportunity. Huwag mong palampasin. At ako'y naniniwala kasama natin si Jesus Christ ngayon. Huwag mong palampasin ang pagkakataon na binigay ng Diyos sa iyo na ikaw ay nasa loob mampalalambahad. Ngunit, nakakagulat ang naging kasagutan ng lalaki. Ang sabi niya, Sir, I have no man when the water is troubled to put me into the pool. Patay. May dahilan. May excuses. Gusto gumaling. Pero, nagko-complain. Ano ang complaint niya? Walang magdadala sa akin. Para bagang wala kasi nag-inform sa akin eh. Wala kasi nag-text sa akin eh. Wala kasi nagsundo sa akin eh. Wala kasi nag-follow up sa akin eh. Wala kasi nagkulit sa akin eh. So, yun ang sagot ng lalaki. Wala ho kasi nagdala sa akin. And adding insult, parang insult to eh. Doon sa complaint niya, ang sabi niya, but while I am coming, so ibig sabihin, may ginagawa rin naman siya effort. But while I am coming, another stepped down before me. Habang nagpapasya na ako, kumilos,
pool, may hadlang. May nakakatisod. May nakaka-offend. May balakid. May nakakainis sa kapitbahay tulad ng patotoo ng dalawa. May nakakaasar. Nakakasakit ang damdamin si pastor. Nakakainis si nanay. Nakakainis si tatay. So, may complaint. Gustong gumaling, pero ang daming napapansin. Ang daming dinadaing. Ang daming dinadahilan. Mga kapatid, I want to reach out to you sa pangalan ni Jesus Christ. Ang mensahe nito, huwag kang mamatay na umaangal. Bulungan mo katabi mo, sabi mo, don't die complaining. Ang kahulugan ng Bethesda, kung titignan mo ito kapatid sa salitang Hebreo, the meaning of Bethesda is house of prayer. The word Bet ay house yan. Kaya pagka sinabing Bethlehem, ang lehem ay bread. House of bread. Ba? So, two words ito na pinagsama. So, ang Tesda is prayer. Ang Bet ay house. So, ang meaning ng Bethesda is house of prayer. So, it is a place na kung saan ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang anghel ay pinararating ang kanyang habag, ang kanyang awa, ang kanyang kapangyarihan. So, ibig sabihin kapatid, ang taong ito na for 38 years ay may karamdaman and for 38 years ay alam niya na merong parating hadlang at nauuna sa kanya ay nasa loob ng tahanan ng awa. 38 years na alam niya na yan, na meron na uuna sa kanya. 38 years, Brother Bong, nagtatry siya. Pero for 38 years, nasa isipan siya, kapatid, mindsetting na ito, kapatid, ang kumokontrol na ng kanyang kilos, ng kanyang aksyon, na merong nauuna. Kaya yun ang malungkot. For 38 years, alam mo na, nakakainis katabi mo, anong ginagawa mo? For 38 years, yung katabi mo, itong dahilan kababagsak mo, anong ginagawa mo? For 38 years, alam mo na, itong katabi mo, yung magpapahamak sa'yo, anong ginagawa mo? Ay, hindi ko na sasabing katabi mo mismo, ha? Huwag niyo kunin ito literally, ha? Okay. Pero naintindihan ninyo ako. Hindi surod ni. Mayroon Rose, hindi surod ni. Hindi surod ni. Yung sa tabi ni Rodney. Baka may nakatabi doon kay Rodney. Tulak mo, Rodney. Baka may nakatabi sa'yo. Tulak mo. So, ibig sabihin, kapatid, itong ating nabasa, na posible pala na ang isang tao na sa lugar na kung saan ang Diyos ay nagpapakita ng habag, ay walang pananampalataya. Kapatid, nais kong maunawaan nyo ito lang mabuti. Figuratively speaking, pwede natin masabi, yung place na yon ay isang church. Isang church. At nandun presence ni Lord. It is a house of prayer. It is a place where God shows His mercy. It is a place na anyone who reach out to God can be healed of whatever sicknesses they have.
Can you say amen? Pero, posible pala na ikaw na sa loob ng church, pagpalagay natin 38 years na meron kang dinadala, ano man yan, hatred man yan, galit man yan, kagipitan yan, hindi matapos-tapos, utang na hindi matapos-tapos, karamdaman hindi matapos-tapos. For 38 years na dala-dala mo yan, pwede pala, nasa loob ka ng church, nandun si Lord, kitang-kita mo mapalatandang ginagawa nun, pero ikaw ay walang faith. A faith that produces results. Pwede pala mangyari yan. And I think, totoo ito. Na ang tagal-tagal mo na sa church, tagal-tagal ka na nanalangin, walang nangyayari. Why? It is because itong mga taong ito ay nag-develop ng negative attitude to the point, kapatid, instead faith ang nag-develop, ang nag-develop ay puros complain sa kanilang mga sirkumstansya. Walang gratitude, walang pagpapasalamat, walang pagpupuri. Puros complain. Lord, bakit ganito? Ako ganito, yung kabila mas maganda. Walang kasiyahan, puros complain. Pagka umaraw ang araw, sasabihin, napakainit naman. Pagka umulan naman ang umulan, anong sasabihin mo? Di maintindihan. Pagka umulan na walang dalang payong, maiinis. Ba't hindi ko ba dala ng payong? Pagka nagdala ng payong, di umulan. Nakakainis. Ba't nagdala ko ng payong? Ano ba ate? Ano ba kuya? Ano ba talagang gusto mo? Meron bang ganon? Meron bang ganon? Ang hirap spellingin. Gwapo na katabi, hindi pa rin maintindihan. Naghahanap pa ng iba. Maganda na katabi, hindi maintindihan. Naghahanap pa ng iba. Salamat lang, Brother Bong. May Panginoon Diyos tayo, di ba? Nagbabago sa atin. Ganda-ganda ni Susan. Naghahanap pa. Pero, salamat kay Lord. Ang siyong mo na kay Kristo ay bagong nilalang. Ang dating pagkatao ay nakalipas na. Bakit? Dahil bagong tao na ang didevelop ng Pang-Diyos sa'yo. Can you say amen? Naniniwala ba kayo dyan? Nung ikaw'y walang trabaho, humihiling ka, Lord, bigyan mo ako ng trabaho. Nung binigyan kang trabaho, sabi mo, overtime ng overtime. Ang tutumbos ko, overtime ng overtime. Di maintindihan. Totoo ba yan? Totoo ba yan? Noon, gustong-gusto niyo magkaroon trabaho. Ngayon, nagkaroon trabaho, nakakapagod naman. Nakakapagod. Pahinga na lang ako Sabado, pahinga o Linggo. Sandali lang, sino ba nagbigay sa yung trabaho? Kanino ka ba humingi? Di ba kay Jesus Christ? Then binigyan ka ng trabaho ng Jesus Christ. Ano nangyari? Kinalimutan mo si Jesus Christ? Totoo ba yan? Totoo ba yan? Totoo ba yan? Talo mo katabi mo kung totoo. Marami sa inyo ay lubos ang pagpapala ng Diyos sa inyo. Sa sobrang pagpapala ay nandun na lang kayo sa bahay. At nung kayo doon sa bahay, sasabihin mo, nakakainis naman, wala magawa dito sa bahay. Nakakabor. Totoo ba yan? Noon ang bahay nyo, lawanit ang dingding, lupa, buhangin o bato ang daanan. Masaya ka na noon dahil pinanggalingan mo, parang bahay ng baboy. Nung pinaganda ni Lord ang bahay mo, hindi lang yun eh. Ang daming gagawin sa church. Pag sa bahay, anong ba ito
Nababor naman. Nababor ka pa ba dyan? Dati wala kang salaset, wala kang higaan, wala kang cabinet. Makapunta nga sa mall, makapunta nga sa Baguio, makapunta nga sa Bataan, makapunta nga sa Tagaytay. Yung church, dinadaan-daanan na lamang. Ano ba talaga gusto mo, ate, kuya? Ano ba talaga magpapasaya sa'yo? Tanungin mo katabi mo, ano ba magpapasaya sa'yo? So narito ang isang tao, at tulad na sabi ko, figuratively, nasa loob siya ng church. Hello, susundan niyo ako. Pero, ano ang sinasagot niya kay Jesus Christ? Puros complaint, Lord. Walang nagbibit-bit sa akin, Lord eh. 38 years, alam mo na yan, matagal mo lang alam, walang magbibit-bit sa'yo. Eh Lord, kasi naman every time kikilos ako, inuunahan ako ni Eman, Lord eh. Eh alam mo naman pala, for 38 years, inuunahan ka ni Eman, anong gagawin mo? So pwede pala, nasa loob ng church for 38 years, kung meron sa inyo 38 years dito, wala pa naman tayo 38 years dito. Magte-20 years pa lang. For 20 years, pwede pala na wala kang pananampalataya. Dahil mas nag-focus sila sa complaints. Angal. Can we worship our Lord, mga kapatid? Pwede ba natin siya sambahin? Let's just worship the Lord. Hallelujah. 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 So tinanong siya ni Jesus, gusto mo ba talaga gumaling? Anong sagot? Walang taong tutulong sa atin. Parang pamilyar ang ganyan mga uri ng mga dahilan. Para bagang minsan, kasi sa biyaya ni Lord, since 1991, pastor na ako. Although hindi exactong words ang narinig ko, makakarinig ka ng ganyan. Parating may tinuturo na sila ang cause ng pagbagsak nila. Sila ang cause kung bakit hindi na sila nagsisimba. Sila ang cause kung bakit tamad na sila magbasa ng Bible, tamad na magtilaok, tamad na mag-devotion. Sila ang cause kung bakit hindi na umati ng Wednesday, hindi na umati ng Friday. Sila ang cause kaya hindi na faithful sa pagbibigay